Ngayong linggo, ang Vice Presidente ng US nagtipon ng milyong-milyong dolyar para sa kanyang pampulitikang kinabukasan sa loob ng bahay ng isang lalaki na ang pera ay tumulong magpatayo ng imperyo ng maling impormasyon ni Tucker Carlson habang nakaupo lang ng ilang talampakan mula sa isang rehistradong ahente ng Qatar. Maligayang pagbabalik sa Access of Truth. Ako si Emily Schrader. At noong Agosto 11, nandaos ng fundraiser si Vice Presidente J.D. Vance sa bahay sa Southampton ng negosyanteng Pakistani-Iranian na si Omid Malak. Nakapantipon ito ng mahigit 5 milyong dolyar para sa RNC mula sa humigit kumulang 35 katao na ang bawat upuan ay umaabot ng hanggang 1,4 milyong dolyar. Pero hindi ito ang unang beses na tumanggap si Vance ng pera mula kay Malak. Nag-host din si Malak ng isang fundraiser sa Hamptons para kay Vance noong 2024 at hindi lang donor si Malak. Siya din ang presidente ng 1789 Capital, ang kumpanan itinatad niya kasama sina Rebecca Mercer at Chris Buskirk, na kalaunan ay kinuha rin si Donald Trump Jr. bilang isang partner na siyang nanguna rin sa isang 15 milyong dolyar na investment noong 2023 para ilunsad ang media company ni Tucker Carlson. Hindi nang tagal matapos ang investment na iyon. Ito ang nangyari sa palabas ni Tucker Carlson. Ayon sa mga record ng FARA na isinumitate sa Department of Justice, isang kumpanya na tinatawag na Luminate Advisors ang dinabayaran ng $180,000 kada buwan ng Embahada ng Qatar sa Washington para ayusin ang mga media appearance para sa Qatar. Noong Marso, noong 2025, pinamagitan ng Luminate ang isang magiliw na pag-uusap sa pagitan ni Carlson at ng punong ministro ng Qatar. Ang mismong dokumento ay naglarawan ng layunin bilang pantatanggol sa punong ministro laban sa mga batikos dahil sa kagustuhang itigil ang isang digmaan laban sa Islamic Republic. Umabot sa 6 na milyong views ang panayam sa loob lamang na ilang oras. Ngunit iginiit ni Carlson na hindi siya kailanman tumanggap ng kahit isang sentimo mula sa anumang banyagang bansa, habang paulit-ulit siyang nagbubunganga tungkol sa Israel at sa mga Hudyo, at pinapalaganap ang mga pro-Muslim Brotherhood ng mga sambuatan at pagiging panatiko. Sa katunayan ay itinatampok pa ang ilan sa mga pinakamasasamang diktadura sa mundo, syempre, habang nagpapanggap na inuuna ang Amerika. Ngayon, totoo na hindi sinasabi ng mga FARA filings na direktang binayaran si Carlson. Sinasabi doon na isang rehistradong ahente ng Qatar ang nagbayad ng mahigit $100,000 kada buwan para mailagay ang punong ministro ng Qatar sa harap ng mga manonood ni Carlson ayon sa kagustuhan ng Qatar upang ipantanggol ang posisyon ng Qatar tungkol sa Iran. Ayan ang nangyari dahil mas mainam naman talaga yon, alam mo na. Kahit papaano, mula nang dumating ang investment na yon, palaging ipinagtatanggol ng plataporma ni Carlson na huwag papanagutin ang Islamic regime sa Iran sa kahit anong bagay at biglang naging matindi ang pagiging kontra nila sa Israel. Pinakinggan din niya ng may simpatya ang Qatar, ang Muslim Brotherhood at maging ang political Islam sa kabuuan na sa totoo lang ay hindi naman nila karapat-dapat matanggap. Ngayon, tingnan mo kung sino pa ang tumatanggap ng pera mula sa Qatar habang umiikot sa parehong network na ito. Si Garrett Venturi na dumalo rin sa fundraiser noong Agosto 11 para kay J.D. Vance at dati rin kasosyo sa negosyo ni Malik mismo. Si Venturi ay nagpapatakbo ng isang kumpanya na tinatawag na GRV Strategies at ayon sa FARA Records, binabayaran siya ng Qatar ng $80,000 kada buwan para sa media placement. Ngayon, ipinapakita ng mga filing na iyon na ang GRV ay nagpipitch ng mga kwento sa mga konserbatibong outlet at sa hindi bababa sa 2 dokumentadong kaso, sumunod ang paborableng coverage sa loob lamang ng ilang araw kung saan naglabas ng paborableng balita ang parehong Fox News at New York Post. Matadal bago pa siya nagparehistro bilang dayuhang ahente para sa Qatar. Inilarawan si Venturi sa mga balita bilang kinatawan ni Omid Malik at silang dalawa ay nagtayo pa ng negosyo ng magkasama. Pinondohan nila ang isang konserbatibong outlet na tinatawag na The Washington Reporter. Ngayon, umalis si Venturi mula sa outlet na yon, ang sarili niyang outlet kasama si Malik, matapos lamang siya magparehistro bilang ahente ng Qatar na binanggit ang malinaw na conflict of interest. At gayunpaman, isa pa rin siya sa humigit kumulang 35 katao sa loob ng bahay ni Malik ngayong linggo sa fundraiser para sa lalaking nagnanais maging GOP nominee para sa pagkapang-ulo sa 2028. Mas malalim pa ito kaysa sa isang fundraiser lang. Si Chris Buskirk, isa pang host ng event ni Vance noong nakaraang linggo, ay co-founder din ng Rockbridge Network kasama si JB. Vance, isang network na sinuportahan ng malalaking donor kabilang sina Malik at Peter Thiel. Ito rin ang donor infrastructure na tumulong bumuo sa political career ni Vance sa simula pa lang. Ngayon, hindi lang sa media at fundraising tumigil si Malik. Siya rin ang nagtatag na executive branch, ang pribadong Washington Club na epektibong nagbebenta ng access sa mga mayayamang miyembro papunta sa mga senior na opisyal ni Trump, na itinatad niya kasama si Donald Trump Jr., Steve at Alex Witkoff at Chris Buskirk. Kaya ang parehong tao na tumulong magpundo sa plataporma ni Tucker Carlson ay siya ring co-founder ng makinarya ng mga donors sa likod ng pag-angat ni Vance at co-founder din ng pribadong club na nagbebenta ng access sa iba pang bahagi ng administrasyon. Iyan ay 3 magkakahiwalay na pressure points sa kasalukuyang administrasyon ng White House na lahat ay konektado sa parehong mga tao na may nakakabahalang ugnayan sa Qatar. Bukod pa dyan, may dokumentadong pattern ng pagiging laban sa mga Hudyo at, sa totoo lang, laban sa mga Amerikanong halaga na nagmumula sa mga proyektong patuloy niyang kinabibilangan sa iba't ibang paraan. Ngayon, hindi nito pinapatunayan na si Malik ang responsabale, pero tiyak na nararapat itong imbestigahan ng mas malalim tungkol sa dayuhang impluensya, lalo na't may pattern tayong nakikita mula sa Qatar. Bago ang eleksyon ng 2024, mga 10% lang ng rehistradong media outreach ng Qatar ang nakatuon sa mga konserbatibong outlet. Pero pagkatapos manalo si Trump, tumaas ang bilang ngayon sa mahigit kalahati. Nagdesisyon ang Qatar na sadyang ituon ang kanilang operasyon ng impluensya sa mga konserbatibo sa Amerika.
At ginawa nila ito sa mismong ekosistemang pinopondohan ni Omid Malik at siguradong aasa si JD Vance para sa kanyang pampulitikang kinabukasan. Nagkataon lang ba? Mahirap kalimutan na si Malik ay paulit-ulit ding lumalahok sa Doha Forum. Kamakailan lang ay kasama si Neil Patel, ang punong ehekutibo ng Tucker Carlson Network, at dating foreign minister ng Islamic regime na si Jalal Zarif, at pati na rin si Trita Parsi na kaugnay ng Islamic Republic. Ngayon, ang katotohanan paulit-ulit na lumalabas ang mga pangalang ito sa mga bilog ng pamahalaan ng Qatar, na hayagang isinusulong ang interes ng Muslim Brotherhood. Dapat ikabahala sa kahit sinong Amerikano dahil ang Qatar ay hindi isang kaibigang monarkiya na may ilang bahagyang kapintasan. Isa itong mapaniil na diktadura ng Muslim Brotherhood na hindi kapareho ng mga pinahahalagahan ng Amerika. Isa itong estado na inakusahan ng pagpapatakbo ng makabagong anyo ng pagkaalipin kung saan ang mga tumututol ay malupit na pinarurusahan. Ang mga LGBT ay maaring patawan ng parusang kamatayan at paulit-ulit nang nagkaroon ng ligtas na kanlungan ang mga terorista. Ito rin ang parehong estado na naging tahanan ng pamunuan ng Hamas sa loob ng maraming taon. At ito rin ang gobyernong may mga rehistradong ahente na ngayon ay may bayad na koneksyon sa taong maaaring maging susunod na nominado ng Republican para sa pangkapang-ulo. Ikaw na ang humusga. Ano ang ibig sabihin nito para sa paggawa ng desisyon sa White House? May malinaw na estratehikong interes ang Qatar na tiyakin na kung sino man ang mamumuno sa GOP pagkatapos ni Trump ay napapalibutan ng mga taong pabor sa Doha. At ganyan mismo sila kumikilos. Kakaiba, pero ang mga nilalaman mismo ni Carlson ay halos sumasalamin sa agenda na yon, punto por punto, hanggang sa lumalaking hinala at pagkaput na ngayon ay itinututok sa suporta ng mga evangelical na Kristiyano para sa Israel, na matadal ng isa sa pinakamalalakas na haligi ng pro-Israel na koalisyon sa Amerika. Sigurado, hindi ito isang pagkakataon lang na ang mga tulad ni Carlson ay pilit na sinusubukang pag-awayin ang mga Kristiyano at mga Hudyo tungkol sa Israel. At hindi iyon aksidente. Yan mismo ang gusto ng isang banyagang gobyerno na sinusubukang baguhin ang opinyon ng publiko sa Amerika na mangyari. Kaya hindi ako uupo rito at sasabihin sa inyo na si Omid Maliki ay isang ahente ng Qatar o isang taga-Iran o isang taga-Pakistan dahil wala namang ebidensya na nagpapatunay noon. Pero itatanong ko ng direkta ang tanong, kung ang lalaking tumulong magpundo sa plataforma ni Carlson ay siya ring co-founder ng donor network sa likod ng vice-presidente, na siya ring ang tatag ng Access Club para sa iba pang nasa administrasyon, na siya ring kasali sa mga panel kasama ang mga opisyal ng Iran at sa isang forum ng pamahalaan ng Qatar, at mayroon ding ugnayang pangnegosyo sa isang operatiba na ngayon ay nasa payroll ng Qatar. Talaga bang naniniwala ka na lahat ng iyon ay nagkataon lang? Batay sa mga inilatad natin, wala bang seryosong dahilan para mag-alala na baka bahagi ito ng mas malaking kampanya ng Qatar para sirain ang patakarang panlabas ng Amerika mula mismo sa loob ng koalisyon na dapat ay inuuna ang Amerika? Personal, may malalalim akong pagdududa tungkol sa kung sino ang nakaupo sa pinakamataas o mas tamang sabihin sa pangalawang pinakamataas na antas ng White House na ito at kung kaninong interes talaga ang kanilang pinaglilingkuran. Kapag ang mga taong pinakamalapit sa kasalukuyang vice-presidente ay sila ring tumatanggap ng pera mula sa isang gobyerno na sumusuporta sa Hamas, nararapat lamang na bigyan ng paliwanag ang mga Amerikano, hindi ng fundraising event. Ang pera ng Qatar ay laganap na ngayon sa Washington, nasa media at mga think tank ito, nasa mga universidad din ito. At ngayon, nasa sala na ito ng taong nampopondo sa pampulitikang kinabukasan ng vice-presidente, kailangan na itong itigil. At nagsisimula ito sa mga Amerikano na humihiling na malaman kung sino talaga ang nasa kwarto kapag pinopondohan ang kanilang mga lider at kung kaninong pera ang nandala sa kanila doon. Pero hindi lang Qatar ang tanging bansa sa rehiyon na bumibili ng pabor sa Washington habang kumikilos laban sa interes ng Amerika. May isa pang kaalyado ng NATO na hayagang gumagawa rin ng ganito. At ang kanilang presidente ay naglabas lang ng warrant of arrest para sa punong ministro ng Israel. Pag-usapan natin ang Turkey. Ngayong linggo, ang presidente ng isang bansang miyembro ng NATO, ang Turkey, ay humiling sa Interpol na arestuhin ang punong ministro ng Israel, habil sa genocide, habang ang sarili niyang bansa ay hindi pa rin umako ng responsibilidad para sa genocide ng mga Armenian. At higit pa dyan, kinukupko pa nila ang mga leader ng mismong grupong terorista na nagtangkang maglunsad ng genocide laban sa mga Hudyo noong ika-7 ng Oktubre. Samantala, ang Amerikanong embahador na nakatalada sa Ankara, si Tom Barrack, ay ginugol ang nakaraang linggo sa hayagang pagkampi sa kanya. Noong Biyernes, inihayag ng ministro ng Katarungan ng Turkey na humihiling ang Ankara sa Interpol ng red notice para arestuhin si Benjamin Netanyahu, kasulod ng mga warrant of arrest na inilabas na ng Turkey laban sa 37 opisyal ng Israel dahil sa genocide kaugnay ng digmaan sa Gaza. Ngayon, syempre, wala namang kinalaman ng mga iyon sa Turkey, pero hindi iyon naging hadlang kay Erdogan para subukang itulak ang kanyang mga pantasya tungkol sa Islamistang kalipato. Bilang tugon, tinawag ng opisina ni Netanyahu si Erdogan na isang anti-Semitikong diktador na pumatay ng mga Kurdo, nagkukupkop ng mga teroristang Hamas at sumasakop sa kalahati ng Cyprus, at ikinukulong ang record na dami ng mga mamamahayag at politiko na tumututol sa kanya. At tama sila. Ito ay isang bansa na hindi kailanman umako ng responsibilidad para sa kanilang sariling genocide laban sa mga Armenyo na pinamumunuan ng isang lalaki na ang pangunahing karibal sa politika ay nakakulong. Samantala, siya ay naglalabas ng mga akusasyon ng genocide laban sa isang bansang ipinagtatanggol ang sarili mula sa mga totoong teroristang genocidal na pinoprotektahan ng Turkey.
Ngayong linggo, lalo pang tumindi ang tensyon matapos tamaan ng IDF ang isang bakanting base sa Syria na sinusubukan ng Turkey na palawakin ang presensya militar, isang bagay na tahasang binalaan at sinabi ng Israel na hindi nila papayagan. Tinamaan ang airbase matapos ipakita ng intelihensya na balak ng Turkey magpadala ng puwersa doon, kung saan sinabi ni Israel Katz, ang ministro ng depensa ng Israel, na binalaan ng IDF ang mga matataas na opisyal ng Syria bago ang pag-atake at binigyan sila ng pagkakataong umatras. At tanging nang hindi pinansin ang babalang iyon, siya lamang inaprubahan ng punong ministro at ministro ng depensa ang operasyon. Ang isang soberanong estado na pumipigil sa isang mapanirang dayuhang militar na magtatad ng base sa kanilang hangganan ay hindi agresyon. Ito ang pinakamababang pamantayan ng sariling pag-iingat at gagawin din ito ng kahit anong bansa sa mundo. Dagdag pa rito, wala sa NATO ang nagpoprotekta sa karapatan ng Turkey na bantaan ng Israel, lalo na sa banyagang teritoryo ng isa pang soberanong estado na hindi miyembro ng NATO, ang Syria. Pero dito na nakakainis dahil bilang tugon sa gawain ito ng sariling pagtatanggol, si Tom Barrack, ang kasalukuyang embahador ng Estados Unidos sa Turkey, pati na rin ang espesyal na sugo para sa Syria, hayadang tinawag ang pag-atakeng iyon na isang hindi kinakailangang paglala. At hindi ito ang unang beses na pinanigan ni Barrack ang Ankara kaysa sa isang kaalyado ng US o kahit sa US mismo, mga interes. Ilang araw lang ang nakalipas, tingnan mo kung ano ang sinabi niya sa isang tadapanayam tungkol sa Golan Heights na tahasang sumasalungat sa pulisya ng US at kay Pangulong Trump, alam mo, ang kanyang boss. Naglagay ng linya si Pangulong Trump sa pagtatangkang magpakita ng katamtaman. Sa Golan, kasama ang Syria, patuloy pa rin nilang sinasakop ang Golan laban sa mga resolusyon ng UN, laban sa buong pandaigdigang kaayusan na nagsasabing ang Golan ay pag-aari ng Syria. Kaya gaano katagal mapapatuloy ang mga paglusob na ito bago bumaba ang tensyon? Ngayon, noong 2019, nilagdaan ni Pangulong Trump ang isang formal na proklamasyon na kumikilala sa soberanya ng Israel sa Golan Heights. Ito ay patakaran ng Amerika na nilagdaan ng Pangulo na pinaglilingkuran ni Barrack. Pero lumabas pa rin sa telebisyon si Barrack at kinontra ito para mapasaya ang mga gobyerno ng Syria at Turkey na nililigawan niya. Talaga ba? Sa kasamaang palad, ito ay naging pattern na kay Barrack. Isa siya sa pinakamalalakas na boses sa Washington na nagtutulak maibalik ang Turkey sa programang F-35, ang parehong programang pinatalsik ang Turkey mula rito noong 2019. Dahil sa pagbili ng Russian S-400 missile system, isang sistemang magpapahintulot sa Moscow na pag-aralan ang radar signature ng sariling stealth fighter ng Amerika. Tinawag niyang isang mahalagang sandali ang pagtanggap ni Trump na ibalik ang Turkey sa programang yon, na parabang isang bagay na dapat ipagdiwang ang gantimpalaan ang isang bansang ayaw pa ring isuko ang Russian system. Paulit-ulit, mukhang inuuna ni Barrack ang interes ng rehimeng Turkish kaysa sa mismong Estados Unidos. Kaya sino nga ba talaga ang pinaglilingkuran ni Tom Barrack? Dahil hindi mukhang para ito sa Estados Unidos. Pero gusto ko ring pag-usapan kung ano talaga ang binubuo ni Erdogan dahil ang arrest warrant ay isang panggulo lang sa totoong kwento dito. Ginawang operational headquarters ng Hamas ang Turkey. Ang hepe ng Turkish intelligence na si Ibrahim Kalin ay personal na nag-host ng political bureau ng Hamas sa Istanbul nang paulit-ulit na yung taon lang. Ginawa pa ng Hamas ang kanilang sariling internal leadership elections sa Istanbul. Natukoy ng Israeli Security Services ang mga mataas na opisyal ng Hamas na kumikilos mula sa Istanbul para mag-utos ng mga pag-atake sa Judea at Samaria, na si Erdogan mismo ang nangakong personal sa grupo. At CCPin ko, gaya ng pagprotekta namin sa aming sariling mga anak, ganon din namin kayo poprotektahan. Ang kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ay nanparusa sa ilang Turkish na mga charity at mga front ng Hamas. At ngayong buwan lang, inaresto ng mga federal na taga-usig ang isang direktor ng charity na nakabase sa Turkey dahil sa pagpapadala ng pera sa grupo. Hindi lang ito isang NATO ally na may komplikadong relasyon sa isang itinalagang teroristang grupo. Isa itong katutubong kaalyado na aktibong nagsisilbing punong tanggapan nito. Pero ang Hamas ay ang nakikitang bahadilan dito. Ang mismong Interior Minister ni Erdogan ay nagsabi ng hayagan na umaasa siyang balang araw ay magsisilbi siyang gobernador ng Jerusalem. Si Erdogan mismo ay iniharap ang sarili niya sa mga lider ng Arab bilang lehitimong tagapagmana ng mga sultan ng Ottoman. Ang mga Turkish na non-profit na gumagana sa ilalim ng sariling batas ng Ankara para sa mga samahang pangkawanggawa ay natukoy bilang mga sentro ng pondo para sa Muslim Brotherhood sa buong reyon. Ito ay isang sinadyang dokumentadong proyekto upang muling itayo ang dominasyon ng Turkey sa dating mundo ng Ottoman sa ilalim ng bandila ng political Islam. At ang Israel ay isa lamang sa mga bansang humaharang dito. Kaya kung malinaw na ang Turkey ay isang pasaway na bansa at lalo pa silang nagiging ganito sa bawat araw na lumilipas. Kung matanggal na silang tinanggal sa programa ng F-35 sa loob ng 6 na taon dahil ayaw nilang isuko ang sistemang missile ng Russia, kung sila lang ang tanging miyembro ng NATO na hindi kailanman nagpataw ng mga parusa sa Russia dahil sa Ukraine, kung sinakop nila ng militar ang kalahati ng Cyprus at ginagawa na nila ito sa loob ng 50 taon. Kung ikinukulong nila ang mas maraming mamamahayang kaysa halos alinmang bansa sa mundo, at kung ang kasalukuyang presidente nito ay naglalabas ng mga warrant of arrest laban sa leader ng pinakamalapit na kaalyado ng Amerika sa gitnang silangan, habang kinukupkop ang grupong minasakir ang mga mamamayan ng kaalyadong iyon.
Bakit sila nandyan pa rin sa NATO? Sa kasalukuyan, walang formal na mekanismo sa kasunduan ng NATO para paalisin ang isang miyembro. Pero ang Turkey ay isang dahilan para gumawa ng ganoon at dapat mabilisang gawin. Ang isang alyansa na hindi kayang tanggalin ang miyembrong aktibong kumukupkop sa isang itinalagang teroristang grupo ay hindi isang seryosong alyansa. Dapat paalisin ang Turkey sa NATO, wakas. Para mapag-ugnay-ugnay ang lahat ng ito, ang Qatar at Turkey ay hindi magkalaban sa pagsisikap na pahinain ang Estados Unidos at ang mga kaalyado nito. Magkapartner sila, parehong pinopondohan, kinukupkop at binibigyan ng lehitimasyon ng dalawang gobyerno ang parehong mga Islamistang network. Pareho nilang nililigawan ang parehong grupo ng mga Amerikanong opisyal at personalidad sa media at pareho silang nakakakuha ng resulta. Kapag tiningnan mo ang White House na ito at nakita mo ang isang kahina-hinalang network ng mga donor ng vice-presidente at isang embahador sa Ankara na inuuna ang patakaran ng Turkey kaysa sa patakaran ng Amerika, hindi mo tinitingnan ang dalawang magkaibang kwento. Tinitingnan mo ang isang koordinadong kampanya para pahinain ang loob ng Estados Unidos habang ibinabato ang sisi sa iba. Ngayon, oras na para sa mabuti, masama at pangit. At gusto kong simulan sa mabuti ngayong linggo dahil may isang Hollywood studio na talagang tumayo laban sa isa sa pinakawalang tigil na anti-Israel na panatiko sa Hollywood. Ang tinutukoy ko ay si Mark Ruffalo. Ngayon, para sa konteksto, hayaan ninyong ipaliwanag ko kung sino talaga si Mark Ruffalo. Dahil hindi ito basta-basta taong nagsabi lang ng kung ano na pinapalabas lang ng iba. Isa siyang lubos na obsesyonado sa mga Hudyo at isang ganap na baliw. 6 na taon na ang nakalipas, tinawag ni Ruffalo ang Israel na isang apartheid na estado. Noong 2021, inakusahan pa niya ang Israel ng pagpatay ng lahi na nagpapakita lang na wala talaga siyang alam sa tunay na kahulugan ng salitang iyon. Samantala, pagkatapos ng Oktubre 7, habang kinikilala pa ang mga bangkay ng 1,200 na pinatay na Israeli, nagpo-post na agad si Ruffalo ng mga petisyon na inilalarawan ang labanan bilang pagpatay ng Israel sa mga bata. Nang mailigtas ang 4 na bihag mula sa pagkakabihag ng Hamas, hindi man lang niya magawang tawagin itong pagliligtas. Tinawag niya itong pagpapalaya na para bang ginawa ito ng Hamas bilang pabor mula sa kabutihan ng kanilang puso. Nang matampuan ang 6 na bihag, kabilang nga ang Amerikanong si Hersh Goldberg Pauline na pinatay ng kanilang mga dumukot, ang naging tugon niya ay sisihin ang suporta ng Amerika para sa Israel. Ang post na iyon ay sobrang hindi mapantatanggol kaya siya mismo ang nagbura nito. Pagkatapos noong nakaraang taon, bumalik siya sa pantawag sa sitwasyong ito bilang genocide at lumagda sa isang formal na pangakong i-boycott ng tuluyan ang mga institusyon ng pelikula sa Israel dahil tila sila raw ang may pananagutan. Pero ang makipagtulungan sa mga institusyon ng Iran ay walang problema. Tama ba, Mark? Ngayong linggo, ginamit ni Mark ang parehong lohika o kakulangan nito at in-apply ito sa isang corporate merger. Inakusahan ang pamilyang Ellison ng mga Amerikanong Hudyo na, ayon sa kanya, nagpapalakas ng ilan sa pinakamapaminsala at di makataong puwersa sa mundo. Dahil ba sa teknolohiya ng Oracle na sumusuporta sa Israel pagkatapos ng Oktubre 7. Ngayon, ang buong akusasyon niya ay nakabatay sa isang muling lumitaw na video clip ng isang executive ng Oracle, si Safra Catz, mula noong 2024, kung saan sinabi niya na may ilang bagay na ginawa ng Oracle para sa militar ng Israel na hindi niya talaga pwedeng pag-usapan. At na ang kumpanya ay may ilang napaka-nakakatakot na teknolohiya na ginawa nilang available. Ngayon, hindi niya kailanman sinabi kung ano yon. Walang sinuman sa labas ng Oracle at ng gobyerno ng Israel ang nakakaalam kung ano talaga ang tinutukoy niya. Pero kinuha ni Ruffalo ang pagiging malabo ng isang executive at ginawa itong direktang akusasyon ng genocide at apartheid laban sa isang Amerikanong pamilya dahil lang sila ay Hudyo nang walang kahit isang tiyak na ebidensya para suportahan ito. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya pinalampas ng Paramount. May pahayag ang isang tagapagsalita at sinabi na labis na nababahala ang kumpanya kapag ginagamit ang mga anti-Semiticong tropes sa kunwaring usapin ng isang alitan sa negosyo. At ang paggamit ng mga salitang tulad ng genocide o apartheid sa isang transaksyon sa korporasyon ay sobra na. Binabababa nito ang tunay na pagdurusa na nilalarawan ng mga salitang iyon. At ito rin ay akma sa pattern ng Paramount, pero kabaligtaran naman. Noon halos, 4,000 na personalidad sa Hollywood ang lumagda sa parehong boycott pledge na nilagdaan din ni Ruffalo. Ang Paramount ang unang malaking studio na hayagang tumutol dito na nagsabing, ang pagpapatahimik sa mga individual na malikaing artista based sa kanilang nasyonalidad ay hindi nagpapalaganap ng mas mabuting pag-unawa o nagsusulong ng kapayapaan. Hindi dapat ganito kabihira para sa isang kumpanya na tawagin ang antisemitismo sa tunay nitong pangalan, imbes na hayaang palusutin ito ng isang sikat na personalidad gamit ang dahilan ng isang alitan sa negosyo. Pero sa lahat ng natalakay natin ngayon, sa tingin ko mahalagang bigyang diin kapag may isang taong tama ang ginawa. At tiyak na ginawa ito ng Paramount sa pagkakataong ito. At ngayon, para sa masamang balita, at nangyari ito mismo sa New York City. Ngayong linggo, inaresto ng FBI si Jessica Bowie, 35 taong gulang, mula Albany, dahil sa pagpaplano na pasabugin ang New York State Capitol habang naroon ang mga mambabatas sa loob. Ngayon, si Bowie ay nagpalit ng relihiyon sa Islam 5 taon na ang nakalipas. Ginamit niya ang pangalang Aisha Safe at naging radikal sa pamamagitan ng internet na numpa ng katapatan sa ISIS sa pamamagitan ng maraming audio recordings sa Ingles at Arabe. Pagkatapos, ginugol niya ang ilang linggo sa pagmamasid sa Kapitolyo, kumuha ng mga larawan mula sa iba't ibang anggulo at sinabi pa niya sa mga impormante ng FBI na gusto niyang, ayon sa kanya,
Sirain ang pinakamaraming bahagi ng gusali hanggat maaari at patayin ang mga senador habang sila ay nagkakatipon. Pinag-usapan niya ang tungkol sa pagtatago ng bomba na kunwari ay delivery ng pagkain, bumili ng mga materyales sa hardware store, at pinag-isipan pa ang Albany City Hall bago tuluyang magpasya na ang Kapitolyo ng Estado, ayon sa kanya, ang mas mainam na target. Ayon sa mga taga-usig, plano niyang tumakas papunta sa teritoryong kontrolado ng ISIS sa Syria pagkatapos. Siya ka bumalik para umatake sa Times Square sa bisperas ng bagong taon at sa huli ay pati na rin ang mismong White House. Inaresto siya agad nang kunin niya ang akala niyang totoong pampasabog at ngayon ay nahaharap sa hanggang 20 taon sa kulungan. Malinaw na nakakatakot ito, pero mas nakakatakot pa ang mga implikasyon nito. Ayon sa mga investigador, inilarawan ni Bowie ang sarili niya na mula sa pagiging batang babae na kumakaway ng bandila ng Amerika pagkatapos ng 11 ng Setyembre hanggang sa nabidikit na siya ng mga sticker ng gumuguhong mga tore bilang pagdiriwang. Isa siyang mamamayan Amerikano na ipinanganak at lumaki sa US, na handang pumatay sa sarili niyang lehislatura ng Estado para sa isang advokasya na nagmula pa sa libu-libong milya ang layo. At hindi siya nag-iisang kaso. Hindi ito isang kwento lang ng isang taong may problema. Isa itong sintomas ng isang bagay na lumalala sa loob ng lipunang Amerikano. Unti-unting online na radikalisasyon na humihila sa mga ordinaryong Amerikano na walang koneksyon sa gitnang silangan at ginagawang mga sundalo para sa political Islam. Hindi ito issue ng Islamophobia. Dahil ang parehong mapanganib na ideolohiyang ito ay higit na pumapatay sa kapwa mga Muslim sa gitnang silangan. Sa US, nakikita natin ang ideolohiyang ito sa pamamagitan ng Free Palestine Death Cult at sa pagkuha ng kontrol ng Democratic Party ng DSA. At nakikita rin natin ito sa mga Islamistang nananumpa ng katapatan sa ISIS. Hindi pwedeng ipagpatuloy ng Washington na ituring ang mga ito bilang magkakahiwalay na insidente sa halip na isang magkakaugnay na ideolikal. Ibig kong sabihin talagang impeksyon na kumakalat sa lipunang Amerikano. Malinaw na nalaladay sa panganib ang mga buhay ng mga Amerikano. At ngayon, para sa hindi magandang balita, babalik tayo sa Islamic Republic at Spain, kung saan may kaibigan ang rehimen kay Pedro Sanchez. Ngayong linggo, inanunsyo ng state media sa Islamic Republic na may isang Spanish na mamumuhunan na inaprubahan na ngayon para sa kauna-unahang dayuhang pamumuhunan ng rehimen sa South Corazon Province para sa isang proyekto ng pagmimina at pagpuproseso ng mineral. Sa ilalim ng mga parusa ng US, hindi ito isang gray area. Ang Executive Order 1302 ay particular na binabanggit ang pagmimina bilang isang sektor ng ekonomiya ng Iran na maaring patawan ng parusa, kasama ang konstruksyon, pagmamanupaktura at tela. Sino mang nag-operate sa sektor na iyon, kabilang na ang isang dayuhang mamamayan, ay maaaring mapatawan ng mga parusa ng US dahil dito. Samantala, sa panig ng EU, muling ipinataw ng Brussels ang malawakang mga parusa sa Islamic Republic noong nakaraang Setyembre. Ipinagbawal ang kalakalan ng hindi pa napoprosesong mga metal at muling ibinalik ang malawak na mga restriksyon sa pamumuhunan. Samantala, sa kabila ng katotohanang hayagang nagbanta ang Islamic regime sa Europa nitong mga nakaraang linggo, ang punong ministro ng Espanya na si Pedro Sanchez ay ginubol ang buong digmaang ito sa pagpapakita ng sarili bilang pinakamalakas na kritiko ng Europa laban sa anumang aksyong militar laban sa Islamic regime sa Iran, at pinipigilan ang Estados Unidos na gamitin ang mga base militar. Pinauwi ang ambassador ng Espanya mula sa Israel at tinawag na illegal at malupit ang kampanya laban sa rehimen. Nakakatawa kung paano wala siyang masabi tungkol sa kalupitan at ilegalidad ng maramihang pagpatay sa 10,000 Iranian na napuprotesta. Tama ba, Pedro? Gayunpaman, ayon sa sariling datos ng Trade Ministry ng Espanya, inaprubahan ng kanyang gobyerno ang mahigit $1.5 milyon na dual-use exports papunta sa Islamic Republic noong 2024 at sa unang kalahati pa lang ng 2025. Kabilang na ang mga detonator, pampasabog at mga high-precision machine tools na angko para sa paggawa ng missile at drone na halos 70% nito ay direktang napunta sa mga kumpanyang konektado sa Estado. Mula na maupo si Sanchez noong 2018, umabot na sa halos $200 milyong ang defense-related exports ng Espanya sa rehimen. Kaya, habang si Sanchez ay lumalabas sa TV at sinasabing ayaw niya ng digmaan, ang sarili niyang gobyerno ay sa totoo lang tumutulong sa Islamic regime na maglunsad ng digmaan. Ganito ang itsura ng isang pataharang panlabas na nagpapahamak sa sarili. Hindi mo pwedeng sabihing ikaw ang may mas mataas na moral na paninindigan laban sa digmaan habang nagsusupply ka ng mga piyesa ng missile sa isang rehimen na siyang nagsimula nito. At hindi ito isang neutral na gobyerno na sinusuportahan ni Sanchez. Ito ang parehong Islamic na rehimen na pumatay ng 10,000 mga nagpoprotesta ngayong taon lang at patuloy pa ring nagbibitay ng mga naaresto nila halos araw-araw. Para sa isang miyembro ng European Union na bansa na tahimik at epektibong nagbibigay ng armas sa military-industrial complex ng isang rehimen na pumapatay ng marami sa sarili nitong mamamayan, habang ang parehong bansang iyon ay pinapangaralan ang mundo tungkol sa karapatang pantao, ay isang pagtataksil sa mga prinsipyong sinasabi ng EU na kanilang pinagbabatayan. Kung talagang maniniwala ang Brussels sa mga parusang muli nitong ipinatupad, dapat magsimula ito sa pagtatanong kung bakit isa sa sarili nitong mga miyembrong bansa ang siyang lumalabag dito. Baka ang Espanya na ang susunod na bansang kailangang patawan ng parusa. Iyan lang para sa linggong ito. Kung gusto mo ng mga kwento na hindi tinatalakay ng ibang media tungkol sa Israel o Iran, siguraduhin i-follow mo ako sa X at Instagram. Nasa ibaba ang mga link. Ako si Emily Schrader at ito ang Access of Truth. Kita-kits tayo sa susunod na linggo.